Yan, so hello kasosyo, this is JB Martinez again and welcome ulit sa ating page. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-like, please do like my page, follow, gaya na nakikita mo dito sa screen. And for ngayong araw ay mag-i-interview tayo ng isang successful entrepreneur na dating employed as a nurse. So sobrang tagal niya nagtrabaho, 6 years siya nagtrabaho sa industry ng medical field. Kaya I'm sure kasosyo kung isa ka sa nagtatrabaho ngayon or abroad or dito sa Pilipinas ay makaka-relate ka din dito sa story ng ating kasosyo na naging successful nga sa business na ginagawa natin ngayon. So, wag na natin patagalin pa. Papakilala ko na sa inyo si Sis Alyssa Fresno. Ayan. So, Sis, nandyan ka ba? Okay. Sige. Ayan. So, welcome natin si Sis Alyssa. Ayan. Hello. Thank you very much sis sa time na binigay mo dito sa ating interview, sa short interview sa Kasosyo Tips. So, ayan. Welcome natin siya kasosyo. Kwentuhan mo naman kami sis kung ano yung pinagkakaabalan mo ngayon and paano ka naman nakasimula sa business na ginagawa natin. Okay. Currently, no, so sa ngayon, ang pinagkakaabalahan ko talaga ngayon is full-time mom ako. And at the same time, I'm into business, which is online affiliate marketing business nga, yung affiliate marketing business. No, so karaniwang lang na ginagawa ko lang is nasa bahay lang, nakikarap ang laptop, business coach din as well, no, to some of the students. And before ako mapunta sa ganitong situation or ganitong status no in life, before yun nga katulad nung na-mention kanina ni Coach Jao, no, is nagsimula ako as an employee, no, gaya mo din siguro, kung nanonood ka ngayon nito, empleyado din ako before. So 6 years no sa industry ng medical field as nurse. 6 years din na ayun, walang kaalam-alam about business hanggang sa napasok na lang or hanggang sa meron na lang nga rin ako napanood no ng mga video presentations and meron akong mga nare-receive no na mga emails every now and then sa akin. And then also, sa loob ng 6 years na yun kasi, kaya ako din napunta no, sa isang online business. Medyo struggling, okay, on my part. Of course, syempre, ako ay, anyway, I'm Alyssa Fresno. I have a 5-year-old kid, no? And may asawa, may anak, yon. So, syempre, kung ikaw is may sariling pamilya, tapos ang kinikita mo, kung, especially kung sa hospital ka, isang nurse, no? Dito sa Philippines, hindi ganun kalakihan. Actually, maliit talaga. Okay? So, and then nandun din sa point na yung husband ko nga, OFW siya, ayaw niyang mag-work na rin ako sa hospital. Since ang duty ko kasi sa hospital noon is minsan 8 hours, minsan 12 hours. Tapos sa 12 hours na duty na yon, sa 12 hours duty na yon, ang kinikita mo lang monthly, maswerte na kung abot ka 6,000. Okay? So, doon ako dumating sa point also na sabi ko parang I need to do something na. Okay? Sabi kasi ni husband ko, tumigil na lang ako. Sabi niya kasi, pagod-pagod ka dyan, parang hindi naman din worth it. Plus, meron nga kami anak, tapos siya malayo. So, i-spend ko na lang yung time ko together with my daughter. So, sabi ko naman, parang hindi masyadong okay sa akin yun. Feeling ko pa nga nag-start ako noon is medyo minamaliit ako ng husband ko pagdating sa profession. Kasi nga, sinasabi niya, ang liit ng sahod mo, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Tapos, hanggang sa dumating sa point na syempre kapag ang asawa ko sa is OFW seaman siya. So, hindi naman porque seaman is malaki na agad ang kita. Okay? And hindi rin porque seaman, mayaman ka. Hindi pang ganyan. So, ang nangyari sa amin noon, nagkabaon-baon kami talaga sa utang. Year 2016,
no, before talaga ako mag-decide na, uy, ayoko na mag-work. Tapos, ma-indulge na lang nga, no, sa, kung sabihin natin, work from home, ganyan na yung hinahanap ko noon since ayaw nga ng husband ko. So, sabi ko, hindi na pwedeng ganito. Kasi nagkautang kami sa tatay ko. Tapos siya naman, nagkautang-utang siya sa company. Okay, nag-cash advance, lahat na. Sa sister ko din, nagkautang-utang kami. Kasi nga, noong time na yon papasok na rin sa school yung anak ko. Eh, syempre naman, as parents, parang, hindi pwedeng dahil wala ka lang pera, hindi mo masasend yung anak mo sa school. Parang ganyan. Plus, dumating na rin ako sa point na, sige, baka nga, I need to do something, no? For a change ba? Kahit na, kasi pinipilit ko, ospital pa rin ako magtatrabaho. Kasi nga, yun ang mindset ko eh. Nakatapos ka ng 4 years, parang sayang naman kung di mo magamit yung profession. Tapos, hanggang sa, hindi talaga eh. Okay? Nag-ospital ulit ako, wala. Okay? Na parang inuubos ko lang, sinasayang ko lang din yung oras ko. Although, I'm happy sa ginagawa ko, but then, iniisip ko rin, kapakanan din nung family. Okay, so dumating sa point na yun na nga, fast track natin, nakaka-receive na ako, naka-encounter ako ng mga emails no before no regarding online business no. So doon medyo unti-unti na open no yung isip ko pagdating sa online business. Okay? So ang tagal no bago ako nakapag-start in this business, parang ilang months. Kasi biruin mo year 2016 na mga December siguro, nag-start na ako na makareceive ng emails. And then, nakapag-enroll lang ako dun sa training program nga ng May pa, ng 2017. Okay, so ilang months. Okay. Muna yung parang sinayang ko. Ayan, kasi nga parang ano pa rin ako noon eh, feeling lost ba na ano bang gagawin ko, saan gagawin ko ba to. Plus ako is, since yun nga, 'di ba, nurse ka nga eh, employee mindset. Ang isip ko, totoo ba to? Totoo ba tong online business na nakikita ko? Totoo ba tong mga napapanood ko? Totoo ba yung sinasabi nung nagme-message sa akin, nag-email sa akin? Okay? So, dumating ako sa point na parang very skeptical, kaya nga dumating sa point na sobrang tagal. Ilang months bago ako dumating sa point na gano'n. Kailangan muna, umabot muna ako talaga sa point na, uy, nagkautang-utang ka muna. Bago ka nagkaroon ng turning point, kailangan ko nang magbago, kailangan ko nang mag-take ng action. Okay, so, doon na, no, nagsimula na mag-enroll ako, na-open na talaga yung mind ko pagdating sa business, no? And ayan, lahat ng nalalaman ko about sa business ngayon, and wala rin ako ngayon dito kung hindi ako nakapag-enroll before sa training program, no, ng Network. Ayun. So, sobrang dami palang struggles before ka napunta sa isang online business. No? So, bakit naman sa tingin mo, sis Eliza, bakit hindi ka natakot before na magsimula sa online business? Diba? Pag sinabing online business, ay, scam yan. No? Parang takot na agad tayo na pakinggan pa lang yung presentation niya. Diba? Hindi na natin inaalam, basta sabihin mong online, scam yan. Ano yung naging dahilan bakit ka nag-try? Ayun. So, gaya nga ng na-mention ko kanina, no? So, sa loob ng 6 months na nakaka-receive na ako ng information, nakakabasa-basa na rin, parang inunti-unti ako, na finid ako na may gantong klase talagang business, okay? In-inform ka talaga. So, nung dumating ako sa point na yon, na sabi ko, take action na ako. Kasi alam ko naman na kung sa pag-business nga, sabi nga, pag-business, hindi mo din naman malalaman kung hindi ka magte-take risk, no, napasukin yon. So, ang ginawa ko na noon, talagang nag-take risk ako. Nilakasan ko na yung loob ko, kahit na at the back of my mind, walang assurance, no? Ano ba mangyayari pag nag-enroll ako? Ano ba mangyayari kapag nandito na ako, pag nagsimula na ako? Okay? Hindi ko rin alam, no? Nag-enroll ako noon,
nagbayad lang via video internet banking pa nga ginawa ko nun. Sabi ko, Action sige, taker. yes. Sabi ko, bahala na. Yan. Tapos, ayun, kagandahan naman din kasi, nung during na time na yun, siguro nag-push din sa akin is yun nga, gusto ko ng change. So, na-feed din ako nung mga emails na mga nare-receive ko every now and then, yung mga nababasa ko din ng mga blogs, etc. na kung hindi ka naman talaga willing or hindi ka willing na mag-take ng isang step, no, para baguhin yung buhay mo, walang mangyayari. So, sabi ko, sige, wala naman nga ding mawawala sa akin if I enrolled o pasukin ko to. Kasi in the first place, kaya ko gagawin yon because I want something to happen in my life during those times. Yun yung mga naiisip ko nun. So yun, isa pang concern ng mga kasosyo natin, no, ibang tao na nakakarinig agad ng online. Sabi nila, kailangan bang maging techie dyan? Di ba? Lagi Ayan. kang na-encounter na tanong. Kailangan ba techie ka dyan, sis? Ayan, madalas, no? Ganyan din ako noon. Ayan, so ayan, mga kasosyo, no? So, kung ang question mo is kailangan ba techie, no, pagdating sa online business? So, sa akin noon, to be honest, hindi naman ako yung totally walang kaalam-alam pagdating sa gadget or whatsoever. But then, hindi rin ako ganung ka-techie. Okay? So, basta alam ko lang alam ko lang mag-cellphone, alam ko lang mag-navigate, no, ng laptop and so on. But then, it's not necessary naman na kapag ikaw ay nag-online business or pumasok ka sa isang online na business is techie ka kaagad. Siguro, plus na yon, no? Kung ikaw is talagang techie ka, no? But then, kasi kagandahan dun sa training program nga is step by step siya eh. Yun yung kinatuwa ko during the time no nag-enroll ako. So sabi ko, hindi naman pala ako mawawala. So kahit na hindi ko gaano kaalam, plus kasi Tagalog din, no? Kung hindi masyadong kagalingan sa pag-i-English or whatsoever. Kaya nga sabi, this business is for everybody and so on. Kasi nga, yung training itself was built, no, na talagang may intindihan, no, ng kahit sino, whether ano pang profession mo, techie ka, hindi, no, plus doon step by step, tapos may mga pictures then wherein talagang susundin mo na lang, no, so may step by step naman kasi at lahat naman din for me lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Okay? Ayan. So, lahat ng bagay na pag-aaralan. Kasi ako, nung nagsimula ako, wala nga talaga ako alam. Okay? Hindi ako marunong mag-create ng page. Hindi ako marunong mag-create ng website ko. Wala eh. Hindi ko alam yung mga kung ano-ano about sa business nga. So, lahat yon natutunan ko lang nung nag-take action ako na, tulungan ko yung sarili ko na matuto. Yes, tama. No? So, lahat naman is walang assurance. Kumbaga, lalo na pag nag-business ka, kahit pa, traditional. Mas risky pa nga pag traditional, di ba? Hindi mo alam yung kalalabasan nun. At least dito, sa ginagawa natin, may system, may training, gaya ng sabi ni Sis, na may 10-step training na gagabay sa'yo. Okay, so Sis, eto naman yung next question natin. Kamusta naman maging affiliate ng Unity? Okay. Ayan. So, ito, as an affiliate, of course, sa simula, struggling. Okay? Ayan, sa simula. Syempre, sa simula talaga, you're not good enough eh. Di ba? Kahit ano pa yan, no? You're not good enough talaga pagdating sa simula. Kasi nga, nagsisimula ka. But then, as you go along the way, na natutunan mo na, talagang every now and then, ini-implement mo, ginagawa mo na yung mga natutunan mo, ina-apply mo talaga siya. Okay? Ayun, okay siya eh. Kumaga, parang, ganito lang pala. Dadating ka sa point na, ganito lang naman pala. No, ganito lang pala yung kalakaran ng affiliate marketing. Promote, drive traffic nga, yung tinatawag na drive traffic, pagpapapunta ng tao sa website mo. So, sabi ko, ganito lang pala. Sana noon ko pa nalaman. Okay? And then, sa affiliate marketing kasi, sa akin, of course, andun ako sa point na
talagang nag-enjoy ako sa affiliate marketing business. Kasi 'di ba we have different types of business models nga. But then si affiliate marketing, yung isa sa parang pinaka komportableng gawin no na business. So, ano na ako kasi comfort zone talaga eh. Parang na-achieve mo yung comfort zone dahil sa affiliate marketing, you can even use even cellphone. Kahit hindi ganun ka high-tech na phone mo, you can use it for your promotions sa business. And then also anywhere, kahit saan ka nga nandun, for as long as you have internet connection, pwede mo magawa yung business. So sabi ko, aha moments talaga na meron pala talagang ganito. No? And then you are earning commissions out of nowhere. Minsan di mo alam paano ka nagkaroon ng commission. Okay? Di mo alam saan galing yung customer na yon. Okay? Ayan. So, sis, kailangan ba tawag dito, full-time? Kailangan ba mag-invite? Kailangan din ba mag-invite dyan sa ginagawa nyo? Kailangan ba full-time? Sige, good question yun, Coach Jao. So, sa akin nun, ako kasi full-time na. Naging full-time ako. Since, kasi nga, di ba ako is wala nang trabaho since year 2016. So, I have ample time, para aralin siya, gawin siya. Pero, syempre, hindi lang naman dahil na wala na ako trabaho, wala na ako nagkakaabalahan. Kasi, full-time mom din ako. Okay? So, meron lang din time allotted, na para dun sa pag-aaral and so on. So, it doesn't matter kung full-time mo man gawin yan. Siguro it's good kung kaya mo i-full-time. Syempre, you have ample time nga para aralin. Pero if you can allot na even kahit at least 1 to 2 hours, 2 to 3 hours daily of your time, sa preferred time mo, sa free time mo, you can do this business. Kasi especially yung mga trainings, 'di ba, that we have sa Unity Network, lahat kasi yun recorded videos na compiled sa isang training system wherein it's up to you na lang na student kung kailan mo siya i-open, kailan mo siya tapusin, kailan mo siya gawin. Plus, you have the access then anytime kung gustuhin mo. Okay? Ang kailangan lang talaga, commitment na, magbigay ka ng oras for that business alone. Yes. So, syempre pag mag-i-start ka naman ng kahit anong business, hindi naman agad full-time yan. Syempre, titingnan mo muna, tatantsayin mo, lalo na kasosyo kung isa kang employee, di ba? Employed ka, may trabaho ka, full-time or part-time. Syempre, kailangan mo mag-start as part-time. Ako din, kagaya ni Sis Eliza, is part-time din after schooling, after college. Hindi na ako enter sa world ng pagtatrabaho. Ayan. Kasi gusto ko habang maaga pa, di ba? Babalik ta rin ko na yung kasabihan na late ka na magninegosyo, di ba? Okay. Bakit hindi malakas ka pa, doon ka na magka-time magnegosyo, di ba? Para spend mo na yung rest of the years na kasama yung family mo, happy go lucky, ika nga, di ba? Mag-spend ka na ng maraming oras kasi life is too short, kasosyo. Kaya nga nang sabi. Ngayon, dito na tayo papasok sa medyo slight sensitive part ng tanong natin. Sis Eliza, sa tulong ng system and training ng Unity, magkano na ba yung total income mo ngayon? Okay. Sa ngayon, ang total accumulated income ko na for 2 years, okay, is 1,231,000. Wow. All in all. 231 okay, so, pa lang. Pwede na. Yes. Ayan. So, yun na yung total ko for the whole 2 years, 2 years existing na in this business. Wow, sobrang, I can't imagine, na 2 years ka na wala sa pagtatrabaho pero you're now earning 1 million plus. Ayun. So, kahit nasa bahay, ibig sabihin is possible, di ba, na magawa yung ganong goal para sa family. Magkano naman sis yung biggest income mo per day or in one day? Okay. Sige. So, nung nagsisimula ako in this business, syempre sa simula, kapag nga nagsisimula ka, hindi pa ganun kalakihan. Okay? Oo. Pero as you go along the way nga, pag nagbi-business ka na, alam mo na ginagawa mo, alam mo na rin yung flow, etc. Okay? So, dumating ako sa point na kumita ako in just one day na at least 33 or 32,000 in just one day doing this business. 32,000 in just one day.
Imagine, Mm. sweldo na pang isang buwan yan. Correct. Analyst or Ayan. manager, di ba? Sa mo Mm. pupulutin ng 32,000 ng nasa bahay and sinasabi nyo nga online lang. Diba? Yung Mhm. online lang na yon kasosyo ay malaki din yung pwedeng mabago sa family mo or sa buhay na meron ka ngayon. And dahil nga doon, ano naman sis yung naitulong sa'yo ng income, not just the income but the trainings and education na nabigay sa'yo ng Unity? Ano yung natulong niya sa'yo? Okay. Madami, Coach Chow. Many to mention. Siguro, baka hindi matapos itong interview na to. Ano But then, yung pinaka? um, yung pinaka natulong, of course, is kung nga, unti-unti talaga na na-achieve ko kung ano yung before goal ko. Okay? Kasi kami mag-asawa, di ba, wala pa nga kaming bahay, walang lupa, nung nag-start ako. But then, nung nagsimula na ako in this business, ayun, unti-unti na, of course, nakapagbayad ng utang, okay? And dumating din ako sa point na natulungan ko yung sister ko sa pagpapa-opera sa kanya, okay? And then, what else pa, no? Yung dati, ako yung nang uutang, ako na yung nakakapagpahiram. So, it's Wow. a happy feeling na uh, this time around, ikaw naman, no, yung tumutulong. Kasi mas okay talaga yung pakiramdam na ikaw yung nakakapagbigay ng help instead of ikaw yung hingi ng help. Yes. Kasi parang ano eh, parang ang hirap sa kalooban Ang bigat. kapag yung oo. Plus ayun, nung recently nga lang bumili na rin kami ng lupa no ng husband ko, and as I hope as soon as possible no is matayuan na rin namin ng bahay yon. Okay, ayan, so kumaga um kung wala to, kung hindi ako nag-enroll siguro sa training program ng Teen Network, possible baka stay the same pa din. Kung ano yung ano ako before, baka siguro pinagpilitan ko pa rin ang sarili ko na mag-nurse pa rin sa ospital, na kumikita, pinagtitiisan yung 6,000 no na salary per month, or possible din baka walang changes, na baka umaasa lang ako sa allotment ng asawa, parang ganun. And then wala pa ring ipon. Okay? Ayun. Yun yung isa sa pinakamahirap eh. Wala kang ipon, wala ka talaga na itatabi. Okay? So, sabi ko, ang laki talaga no, nung natulong. Kasi plus, yun, ang talagang turning point na parang kaya hindi ko rin iniiwan no, si Unity Network is because, ang laki talaga natulong niya pagdating sa family. Okay? Kasi, yun, number one is yung sa sister ko. Okay. Kasi yung sister ko before is nag-chemo siya, naoperahan siya ng tumor no sa spinal cord niya. So sabi ko, wala man lang ako maitulong. Nung nagsisimula, siguro sabi ko, inisip ko sa sarili ko, paano pala kung hindi ako nag-enroll dito? Wala man lang ba ako mai-help? Kahit gamot man lang ba? Ayun. Siya, medyo nag-emotional. Yan. Diba? So, sobrang laki ng pwedeng may tulong kasosyo ng pagsisimula. Kasi wala ka namang mapupuntahan. Yan nga, gaya ng sabi, kung may gusto kong puntahang lugar, hindi ka naman pwedeng natutulog lang dyan. Pagising mo, nandun ka na. So, Correct. simple logic lang na kailangan mo lang mag-start ngayon kasosyo para magkaroon ka ng resulta na gusto mo. Okay, so sis, ano naman yung pwede mong maipayo dun sa mga ibang tao na hanggang ngayon nagdududa pa din? Bakit pa Okay. rin sila nag-start? Sige. So, for those of you, no, na mga up to now, no, hindi pa rin alam kung talaga bang magde-decide ka na mag-take action, de-decide ka na simulan tong business na to or itry siya, um, nasasayang yung panahon. Okay? Direct to the point. Okay? You're wasting your time, no? Kasi, sorry to say, but hindi sa sinasabi ko na or nagayabang whatsoever, pero sinasayang mo yung mga panahon na lumilipas na andyan yung opportunity eh. Kaya mo napanood minsan no yung video presentation before, it's because there's something in you na nagpo-push na kailangan may magbago sa buhay ko. Okay, you have also your reason whys kung bakit
willing ka na or naghahanap ka no, ng mga extra income, additional source of income, gusto mong matuto whatsoever. So, ngayon, kung ayaw mong masayang, no, ayaw mong malipasan ng panahon, no, na same scenario pa din, same situation pa rin, no, yung buhay mo, okay, it's better no to try it out. Kasi kapag nag-business ka naman or kapag papasok ka talaga sa isang negosyo, offline, online, yung mga tinatawag na traditional whatsoever, lahat yan suntok sa buwan eh. Okay? Kasi hindi talaga mo malalaman kung hindi ka mag-take risk. Okay? Plus, also, kung magte-take risk ka man na, kung mag-decide ka, no, one day or another, na talagang sige, simulan ko na. Okay? Of course, nag-take risk ka na, ituloy-tuloy mo. Okay? I-implement mo din kung ano yung matututunan mo talaga. Kasi merong mga iba, nag-take risk lang na mag-business. Pero, kulang sa gawa. Kulang sa action. Okay? So kapag ka ba nag-start ako dyan, coach, tapos nag-share ako, kikita na ba ako? Okay, ganito. Good question din yun, no? Pag nag-share, kikita na ba ako? Okay? Of course, ganito yun. Okay? May process kasi yun, no? Sa affiliate marketing kasi, di ba sabi nga, promoting lang talaga gagawin mo, driving traffic, no? Makapagpapunta ka ng taong bibisita doon sa website. Okay? So, hindi porke kinlik nila or yung mga tao naging interesado, nag-click doon sa link mo, napanood yung video presentation, automatically you will earn commissions na or kikita ka na. Okay? Actually, they have to enroll also. Okay? They have to buy the product before you earn commissions. But then, ang kagandahan kasi sa affiliate marketing, hindi ikaw yung magpo-push or hindi ikaw yung magbebenta no dun sa mga tao no na minsan nag-click ng link mo at napanood yung video presentation. Kasi since we have a system na nga already, kapag affiliate marketing business kasi may system na talaga yon. So merong system na tumutulong sa'yo na sila yung yun yung system yung magpa-present, yun na nga yung magpapakita, siya na yung magpapakita nung kagandahan nung training program or nung isang produkto. And then, yung taong nakakakita nun, yung taong interesado, yung prospect customer mo nga, okay, sila na mismo yung magde-decide no, kung talagang gusto ba nilang bilhin yun or mag-enroll dun sa certain product na yun. Ayun. Okay? So you don't have to worry about it. Yes. So, ganun lang siya kasimple kasosyo. I hope na marami kayo natutunan sa time nito ni Sis Eliza and ako mismo ay na-motivate, na-inspire sa kanyang story, sa pinagdaanan niya. And I'm sure ganun ka din. So, thank you very much again, Coach Eliza, sa time mo Thank na you din. sa amin. Ayun, kasosyo, follow nyo rin ang kanyang page, ang kanyang profile dahil marami ring contents na napaka-valuable na pwede nyo matutunan. Dahil hindi lang siya basta nag-share ng isang content. She made sure na talagang valuable yan in terms of money, businesses, and etc. So again, we'll see you again kasosyo sa mga next topics and interviews natin. Ayan, say goodbye na to our guests. Ayan, thank you very much again, Coach Eliza. And sana hindi ito yung first and last interview natin sa mga susunod na updates na mangyayari sa business mo. Again, thank you very much, Sis Eliza. Okay, thank you then. Thank you very much then. Bye-bye.